hanggang makauwi siya sa bahay niya nung June. Sa amin ang aming Ama! Balik niyo ang aming Ama! Alam niyo, Huwag na tayo magpa-interview sa media. Mataas na trust at approval rating na nakuha ng pambansang pulisya batay sa survey ng Public Station noong 2021. Okay, like yung ating live ngayon mga bayan, pa-subscribe na rin sa ating YouTube channel no, Borga Studio. Maraming salamat po. National Safety Index batay sa National Commission Police Survey. Gusto nila tao, hanap nila, wala ng tao, nilangaw. Ito na. Masyado kasi, masyadong atat Ito na, hinahanap nyo, tao. Hanggang doon na sa likuran yung mga bayan. Sir Edwin and also Sir Elma, official, shout out sir. Asahan po ninyo, ang inyong Philippine National Police ay laging magbibigay ng serbisyong tama. Isang pulis na tapat sa kanyang panunungkulan, isang pulis na may tapak sa mga lumalabag sa batas, at isang pulis na may malasakit sa buong sambayan ng Pilipino. Si President Rodrigo Roa Duterte po para sa PNP, lalo na po sa PNP unit, ay kinoconsider pa namin siya na ama. Father po, kaya po Tatay Digong minsan ang tawag natin. Siya po yung haligi na hindi lang po ng PNP unit, kundi ng buong bansang Pilipinas. Naging source po siya ng inspiration sa amin na lalo pa namin pag-ibayin yung fervor, yung passion namin, yung fire namin, para maibigay yung fineness and yung pinakamatapang namin na serbisyo para sa bayan. Sa lahat ng development at sa lahat ng support na pinagkaloob po sa amin ng pamunuan ng PNP at ni President Rodrigo Roa Duterte, ay lalo pong na-develop yung unit namin, which is ito po yung ginagamit namin ngayon para magampanan yung aming mandato, lalo na po sa pagganap ng aming tungkulin sa pagsugpo ng kriminalidad at ng terorismo, which is isa po yun sa mga primary rin na program po ng PNP at ng ating Pangulo. Papasalamat po ako sa ating buting Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang patuloy suporta sa kapulisan, lalo-lalo na nga po sa modernisasyon at capability enhancement ng ating kapulisan. Malaki po ang pinagbago ng kapulisan ngayon. Siya po yung tunay na ama ng ating kapulisan. Siya po ano yung pangailangan ng ating pangyayarin. Lalo-lalo na mapabuti ang servisyo ng report. 10 years as a police officer, wala pa pong nakakapantay sa pag-aalaga at pagsusuporta ni Pangulong Duterte sa amin. Doon pa lang po sa pagbigyan niya ng mga incentives o pagtuloy niya ng sweldo, yun ay isang napakalaki at hindi mapapantay ang pag-aalaga sa amin as a uniform personnel. Maraming salamat po, Pangulong Duterte. Let me please call you our tatay. Maraming salamat po. Wala pong ibang leader ang nakagawa nito, kayo pa lang. Sana po ay kayo ang magiging masiyahan ng mga sumusunod ng mga leader kung paano nila pakita ang kanilang suporta sa mga uniform personnel. Ang mensahe lang po namin para sa ating mahal na Presidente is maraming salamat po sa pagkakataon na kami nakapaglingkod sa inyong termino. Binigay niyo po sa amin sa Special Action Force ay napakalaking tulong at nagampanan po namin ng maayos na aming tungkulin. Maraming po salamat po. Para sa amin po, si Pangulong Duterte sa isang taong lubos na may malasakit sa kapwa Pilipino at lalong-lalo na sa aming kapulisan at sa military. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga naibigay na kagamitan at mga pang benepisyo na pinagkaloob sa amin ni
Pangulong Rodrigo Duterte po. Napakalaking bagay po sa amin yan. Sa amin po ng kapulisan at lalong Sir Rodrigo Orellana, maayong hapon sir. Thank you. Sir Rodrigo Orellana. To our Commander-in-Chief, maraming salamat po, hindi lang po dahil sa Buhawi. Sige lang, okay lang sir, walang tao. binigay ninyo, kundi Masakit sa mata sir? sa mga equipments na talaga namang ipagmamalaki po ng ating Ayan, shout out sa iyo. Hindi po nyo kami pinabayaan hanggang sa huling araw po ng inyong serbisyo as the President of the Republic. Gera kontra illegal na droga ng Duterte administration. Bagamat sinisiraan ng ilan, ay hindi maitatanggi ang tagumpay nito sa pagtataguyo ng seguridad at kapayapaan ng bansa. Kaya naman, karamihan sa mga mamayang Pilipino, umaasang may pagpapatuloy ang laban ito kahit sa mga susunod na administrasyon. Para sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montimon at ito ang ating SMNI Special Report. always do your best and remember to serve selflessly in whatever capacity you have. Galing sa ilalim ng puso ko, salamat for making me president. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa Ito yung mga tao na kinukuha yung yaman ng ating bayan, wala namang ginagastos kung di mga laway nila at koneksyon. And they get most of the concessions, the franchises that is given freely through money, through influence, and sheer greed. Kasi meron sila. O Andre, sino yung kandidato natin ngayon? O ito dyan, ito ang bahala sa... Pinalabas yung bias namin sa Remedia. Hindi nang bayad ng buwis. Isang pamilya lang ang nag-uusap dyan. Ganon nilaro nila ang bayan. That is why I am fighting amongst them. Kaya ako mamatay, mahulog yung aeroplano. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring myself, I dismantle the oligarchy that control. Samson, mga pamilya nawala ng mahal sa buhay. Nawalan sila ng mahal sa buhay sir dahil sila ay yung kanilang mga mahal sa buhay naligaw na landas, Administrasyon of 2016. nagpalulong sa masampisyo. Hindi na maitakaila ang maanghang na banat ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa Ang kaibigan, keep safe mga DDS PDP laban. Para kay Pangulong Duterte, And like naman tayo, subscribe na rin. Salamat. Sa bansa, ito ay pagbuwag ng oligarkiya. Alamin natin sa SMNI Special Report na ito kung paano nga ba ito nagawa ng Pangulo. Oligarchs ang tawag sa maliliit na grupo ng makapangyarihang tao na karaniwan ay may kontrol sa resources ng bansa para sa interes ng kanilang mga negosyo. Sila ang mga naghaharing uri na gustong kumontrol sa politika at ekonomiya ng bansa gamit ang kanilang impluwensya
at pera. Karamihan sa negosyo ng mga oligarch ay may kinalaman sa kuryente, tubig, lupa, telecommunications, broadcast media, Huwag kayong magreklamo ha. airlines at Pag mahal biglang silang kuryente at tubig. Kasi ginusto nyo yan. Sa simula pa lang ng kanyang panunungkulan ay Pinili nyo yung mga mambudol sa inyo. na konsintihin ang mga mayayaman na bansa na kinakaya lang ang gobyerno. Kung noon, sa mga nakalipas na administrasyon ay nakalusot ang mga ito nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ngayon ay sa kanyang panahon ay tiniyak niya hindi na mangyayari pa ito. Yung mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally that I would like to have a list of people. Lahat kayong mga milyonaryo mayaman dito, pay your taxes or I invite you to question. Hindi mo matala, talagang kita doon ang pulis na tanong kung bakit kita ng pagbayan. Eh, gano'n lang, gusto ko mayaman ko ng mayaman, milyonan. How am I supposed to protect the younger? How do I collect the right taxes? You're cheating government, you're destroying the Filipino people. You won't happen during my life. Una nga rito ay nang binantaan ni Pangulong Duterte ang business tycoon at may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo Kim dahil sa bigo ito magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Sa katunayan, umabot sa 3 kasong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR Makinig kayo mga nabudol. Justice laban sa Tobacco Company noong unang bahagi ng 2017 dahil na rin sa paggamit ng pegging tax stamps at sa lumalaking utang na buwis sa pamahalaan. Tinatayang nasa 37.88 billion pesos ang utang sa buwis ng Mighty Corporation. Inawag ito ng Pangulo na isang economic sabotage dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na sana'y nasa kaba ng bayan. Sa kalaunan dahil na rin sa political will ng Pangulo, nagbayad ng Tobacco Company sa pamahalaan ng 30 bilyong piso bilang tax settlement at dagdag na 10 bilyong pisong buwis at parusa. Ayon sa Pangulo, may tuturingan niya itong pinakamalaking tax settlement sa buong kasaysayan ng bansa. This will be the biggest tax settlement on earth. It will produce a windfall for government, which is significant since we have to face the unexpected cost of rebuilding Marawi and Ormoc. Ayon sa Pangulo, gagamitin sa infrastructure projects ng administrasyon ng bilyong-bilyong binayad ng Tobacco Company. Matapos ito sunod-sunod ang naging paghabol ng administrasyon sa mga oligarch na niloloko ang gobyerno. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one on cheating the government of its dues. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang business tycoon chairman at CEO ng Philippine Airlines na si Lucio Tan na ipasasara niya ang Ninoy Aquino International Terminal 2 kung hindi ito babayaran ang mga utang sa gobyerno. Ibinunyag din ng Pangulo na tinanggihan niya ang mga negosyante na pondohan ng kanyang kampanya at kabilang sa mga ito si Lucio Tan. Kaya kayong mayayaman na yung mga tax evasion ninyo magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan halos to the last day ng kampanya habol ng habol sa akin kasi gusto magbigay ng pera. Lucio Tan has almost billion pesos. He has to pay. Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 7 bilyong pisong halaga ng navigation fees at iba pang charges ang hindi binayaran ng PAL sa gobyerno. Kasama dito ang 6.97 billion pesos na utang sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, habang 322 million pesos naman sa Manila International Airport Authority. Ayon sa kagawaran, humiling ang airline company na bayaran ang nasabing utang sa loob ng 7 taon, ngunit pinagihan nila ito. Gusto
Second, 6 billion. Looking pa yun. Walang kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce naman yan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako di, mas mabuti, mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala ka ng sundalo sa akin, siya kumain ko. Either magbayad ka, tuliin kita ulit. Dahil na rin sa tapang at seryosong pagpapatupad ng batas ng Pangulo, tumalima ang PAL at binayaran ng 6 na bilyong pisong utang ang pamahalaan na mula pa taong 1976 hanggang July 2017. Tanging si Pangulong Duterte lang ang presidente ng bansa na nagawang pagbayaring sitan sa halos 3 dekadang utang. Habang nakikipaglaban ang buong bansa sa pandemya, simula 2020, may isa pang